Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ayun po, sumignal na yung ating hawak na manok, si Yellow at si Green. Ito magkaaway. Si Tamilmil, tingnan nyo, laki-laki ni Tamilmil. At ito namang si Dilawan, magkaaway sila. Di ba? At eto po muli tayo magbibigay ng ating opinion at reaksyon sa mga maiinit na balita at issues sa ating bansa, lalong na sa mundo ng politika. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating live chat, sa ating pong video premiere or sa ating live stream. Nakakatuwa po, no? At tuwing nagda-live stream na tayo, nahihit na natin, nabibreak natin yung 100 viewers. Maraming salamat po, no? Maski na marami tayong nakakasabay ng ganung oras, no? Alas 9 ng gabi sa ating bansang Pilipinas or late evening na kung nasaang bansang Asia kayo, at hapon naman sa bansang Europa at Middle East, nandiyan pa rin po kayo, no? Patuloy kayong sumusuporta, no? Maski na palakad-lakad lang tayo, nasa park o nakaupo sa likuran ng kotse. No, wala tayong maipakitang article kundi atin lang opinion, kuro-kuro at reaction, no? Maraming salamat po sa inyo. At hopefully, huwag kayong magtampo kung hindi ko mabasa yung mga messages nyo kasi mahirap magbasa ng naglalakad. At mahina na rin ang mata ko, no? At salamat po kay Elora, kay Kai, kay Tita Aurora, sa buong bayan ng Palawan, Zambales Norte, sa ating mga men and women in uniform na they are protecting our freedom. Remember, freedom is not free, no? Sa mga mangingisda, sa ating mga magsasaka, sa mga OFW, sa mga patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, yung hindi mga nagrereklamo, hindi mga pasaway, no? Kung pasaway man kayo, dapat kayong kurutin sa puwet ni Mamita Star Talk. Di ba, Mamita? Nandiyan po si Ate Beth M, si Miyu, si Ana, si Ate Wana Beth, no? At si Trun, no? Taga Japan din pala si Trun Yesu, no? Ganun din yung mga nakikita natin, no? Madalas na pumupunta sa ating live chat, sa ating video premiere at live stream, no? Nandiyan si Ate Maite, si Rebecca Lagmay, si Maritel T, si Priscilla, si Lorna Rafael, si Nilda Arceo, si Ninita Umali, no? Si RN 2 cents. Saka yung mga nasa live stream, no, na hindi ko na maalala, no? Si Suset Balisteros, si Peli Poblador, si Eduardo Cuenca, sa mga grupo ng Friends for PBBM, at doon po kay Real Talk Chicago, yung mga RTC Natics na pumupunta po sa atin, no? Nakasubscribe na ako doon kay RTC Natics, no? Pro admin po siya, nanonood po ako ng replay. Pero kung hindi nyo makita yung Simply Talkies, nasa ibang account ako, no? Hulihin nyo na lang kung sino. Si Mamita hindi nyo mahuli, di ba? Okay, wag nyo pong kalimutan, no? I-subscribe natin si Mamita Star Talk, no? Tulungan natin lalo na ang mga kababaihan na mga vloggers, no? Yung mga talagang sumusuporta sa ating gobyernong Marcos. Okay, so ano bang pag-uusapan natin, no? Ito po kasi may isa pong kawani ng gobyerno, si PCSO Chairman Mel Robles, nagpa-press con po kahapon. At ganun din po, mayroon po tayong isasamang video dito na kung saan meron na naman pong ginagamit ang mga kampo ni Digonggong Niño, si Prime Minister ni Baal, kasi mukhang another Morales to, 2.0 o 1.1 or whatever have you, no? Talagang titignan natin yung sinasabi nila, yung veracity ng sinasabi ng babae ito. Actually, nabanggit na ito kahapon doon sa sinabi ni Talakitok
Harry Roque, no? Pero papakita natin sa inyo yung video, kayo po ang magbigay ng inyong opinion at reaction kung ano yung mali dito eh. Marami pong butas yung sinasabi ng babaeng ito sa maikling clip na ipapakita natin sa inyo. Pero bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay kay Golden Boy Carlos Yulo. Back to back gold medal po sa larangan po ng gymnastics, no? Yung individual na mga event, no? Sa yung kanyang yung talon-talon ba? Ano ba 'yon? Yung anong una yung sa vault, no? Siya yung pinakamalaki doon, pinanonood ko po 'yon, naka-score siya ng 15.166. Tama po ba yung score niya? O tama. No, yung sa vault, no, ang galing niya, naka-gold siya doon, first ever natin sa athletics. And kaninang umaga dito, Sunday, August 4, naka-gold na naman po siya. Tama ba? Hindi sa vault. Una, mali pala ako, I'm correcting. Una, sa floor exercise. Champion siya doon. Tapos ito nga kayo ng umaga, sa vault, 2 gold yan. O paano, premium yan? Di ba ang sabi nila, gold 10 million, silver 5, bronze 2 million respectively. Ano yon, isa-isa o overall na? 10 million ba mas kinagaano karaming gold ang makuha mo o isang gold, 1 milyon at 10 milyon? Paano nakadalawang gold siya? Di ba may Republic Act pa nga yan? 10499 yata o 10699, no? Correct me if I'm wrong dun sa Republic Act, no? Siguro 10 million total, maski na ilang gold ang makuha mo kasi lugi naman. Paano kung naka 5 gold ka, di 50 million? Hindi ko po alam, i-correct nyo na lang ako. RN2 cents, i-correct mo nga ako, Elora. Pero ako po ay proud na proud bilang isang Pilipino at malamang kayo rin po, Carlos Yulo, you make the Filipinos proud by bagging 2 golds in your events, no? Sana marami pa. Si Ibuena, yung sa pole vault, no? Maski na medalya lang, Ibuena, saludo tayo. Just make us proud. Ipangalandakan natin, iwagay-gaway, itaas yung ating bandila habang pinapatugtog ang ating pambansang awit. Talagang inabangan ko po ito. Yung vault niya kaya, talagang kinabahan ako, kabado ako mga kababayan kasi number 1 na siya, baka maungusan pa. 5 pa yung tatalon na talagang nakatutok ako. Sigaw ako ng sigaw kanina. Actually, gumawa nga ako ng shorts niyan. Ayaw pa-upload ni YouTube kasi copyright. Kaya tinanggal ko na lang. Pero, salamat Carlos Yulo, no? At least, sa panahon din ng Pangulong Marcos administration, hindi po tayo nabukya sa Olympic gold. 2 pa. Malay nyo, nandiyan pa si Nesty Pitesio at si Ira Villegas. Assured na sila ng bronze. Matalo man sila sa kanilang semifinal bout, may bronze na tayo. 2. Si 4 na medalya na yon. Hindi bokya. May improvement. Pero maganda sana kung makaka-advance pa yung 2 nating lady boxers, no? Maski na angatan nyo pa, sige, manalo kayo sa inyong laban. Bugbugin nyo yung kalaban ninyo. Si Ibuena rin, ganun din, no? Pagdasal natin yung mga natitira nating mga atleta para kahit papano bronze medal achievement na po yan. Napakahirap po. Biruin mo, kalaban mo magagaling. Prestigious po ang Olympic. Parang sa world cycling, sa world cycling. Ano ang pinaka-prestigious na cycling event? Sa bisikleta, yung labanan ng bisikleta, alam nyo kung ano? Sa aking opinion, Tour de France. Di ba? Ayan ang pinaka-grandmother of them all ng bike racing. Tour de France. Ang hirap nyo, no? Dito kay Carlos Yulo, lahat ng makuha mong mga papremyo, kayo po, Nesty Pitesio, kay Ira Villegas at sino pang mga atleta natin na mag-uuwi ng medalya, deserve nyo po yan. Ako, hindi ko questionin yan. Tanggapin nyo lang lahat po. At kung gagamitin kayo ng mga senador,
yung mga epal na senador, para sa kanilang pang sariling kapakanan, gagamitin kayo, ay wag po kayong magpagamit sa mga gunggong na yon. Kasi tulad niyan, andyan si Bongo. Lalo na to, yung ate ninyo. Mas, sabi nga ng iba, mas malaki pa daw yung mukha niya kaysa kay Carlos Yulo. Diba? Gagamitin. Carlos Yulo. Ha? Proud po ako bilang isang Adamson yan. Alam ko, nag-Adamson ka. Proud po kaming mga Adamson yan sa inyo. Sige, gagamitin ko na rin yan. Pero hindi ko naman siya yung por kasikatan. Di yun. I'm just proud being a Filipino and also being an Adamsonian Falcon. Soar high. O lumipad siya ng mataas. Blank, stick the landing. Gold medals. Falcon. Di ba? Congrats sa'yo, Carlos Yulo, kay Nesty Pitesio, kay Ira Villegas, at doon pa po sa mga ating atleta. You make us proud. Marami pa yan. Dapat talaga tuunan natin ng pansin yan sa mga susunod na mga government official, yung ating Philippine Olympic Committee. Bagsakan nyo po ng pondo yan at kung maaari, wag nyo pong ikurap. Walang korupsyon, walang harassment. Di ba merong Olympic Village dyan sa Clark? Kung gusto nyong ikarir yung pagiging atleta, why not? Di ba? Hanap ng mga sponsor, suportahan ng gobyerno kasi yan din yan pag nagtatagumpay ang ating mga atleta sa larangan ng sports. Nagiging proud tayo, nakikilala ang ating bansa. So doon po, no, sana maengganyo natin yung mga kabataan natin, no, at hopefully maganda ang suporta ng public and private sector, yung wala pong korupsyon, pupolitikahin, kasi maraming ganun, lalo na pag nabuhusan ng pera, napunduhan ng marami, alam nyo na, yung mga takaw na takaw sa pera, di ba? Kung talagang wala namang ganun, korupsyon, pag-iigihin lang talaga, tama lang ang compensation, maiinggan nyo ang ating mga atleta, yung talagang suporta ang dapat ibigay sa kanila. Hindi po, minsan napupolitika, away-away dahil binuhusan ng pondo, ayun, kanya-kanyang, nakaw na, di ba? Ngayon, ano po ang masasabi dyan ng ating unang ginang? Si Ninang Lisa. Sabi po ni Ninang Lisa sa abogado na article, Lisa Marcos gets goosebumps after Carlos Yulo Paris Olympic win. So, ayan, tignan nyo, no? Na, syempre, maski na ako, nagka-goosebumps Ano pa nga ako, naiyak pa nga ako nung napanood kong inaawit na, tinutugtog na yung ating pambansang awit. Nakakaiyak po, di ba? Madadala ka ng iyong emotion. No? Sino bang hindi? First time sa athletics yan. Tanga ka na lang, wala kang pakiramdam, tuod ka. No? O baka naman something's wrong with you, na wala kang naramdaman na kakaibang reaction, na hindi ka man lang natuwa, yung overjoyed or any goosebumps na nakita mo yung iyong kababayang atleta na nagbigay ng parangal sa bansa. Ay, hindi wala na. Iba yun. Di po ba? Tama, mali. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos? PBBM hopes for more medals after Yulo gold. Si Hidilin naman, yung ating gold medalist sa Tokyo, proud kay Kaloy. Ayan po, no? Sabi lang ng Pangulo, we're hoping for more medals after Yulo gold. Sana ganun po. Paano pa tayo makakamedal? Support our athlete. Ibigay ang para sa mga atletang Pilipino. Huwag ipolitika, huwag ikurap, huwag silang iharas. Total support. If you can give 1,000% of support, financially, physically, mentally, baka kada Olympics o any pasukan nilang mga international event, SEA Games, mga ganon, World Games, palagi siguro tayong makamedal. No, siguro kung makalimang medal tayo sa Olympic, why not? That's the start. Si Carlos Yulo, 2 na o 3 na lang. Malay nyo, si Nesty, saka si Ira Villanueva, Aguilar tuloy. Villegas, sorry naman, si Ira Villegas pala, sorry po si Ira Villegas na parehong boksingero. Malay nyo, maka-gold sila. 4 na. Kung si Ebuena pa, yung Paul Volter, 5. Ako nangangarap talaga. Hindi naman masama mangarap. Yun na nga lang ang libre sa mundo Di ba? Di ba?
Ayun po hindi natin babasahin yung laman ng article. At least ang Pangulo natutuwa, he is hoping for more golds after Yulo. Hindi tayo bokya. Nalamangan lang natin si Digong ng isa pang gold. Kasi nung panahon ni Digong sa Tokyo, 4 ang ating medalya. Isa kay Hidilyn na gold, 2 silver, 1 bronze. Ngayon, 2 gold, 2 bronze, 4. Lamang lang tayo ng 1 gold kay Digong. Kaya ang Marcos ay golden. Pero si Carlos Yulo, double golden boy. Double. Carlos Yulo. Ako nanamnamin ko na po itong tagumpay natin, no. Maraming salamat kay Carlos Yulo, no. God bless you po, no. Sige, namnamin mo lahat ng accolades, lahat ng reward na makuha mo. Sa'yo na yan, no. Huwag ka lang papadaya, huwag kang paluloko. Okay, kasi in the end, iiwanan ka ng mga yang pag wala ng masipsip sa'yo. Okay, sana maging mature at alagaan mo lahat ng kikitain mo dahil para sa'yo yan, no? Okay? Ngayon, punta tayo dito, tapos na tayo doon kay Carlos Yulo, saka sa ating mga atleta, no? Ipagdasal pa natin yung natitira nating atleta na kahit papano, no, mapasok pa rin sila sa kanilang, magtagumpay sila sa kanilang mga event. Kung hindi man, it's a great experience. Still, they are Olympians. Diba? Okay, pasok tayo dito sa article ng ABS-CBN. PCSO General Manager sue blogger in US court for defamation. Defamation? Tama. No? Bulol ba ako? RN2 cents. Ilora, nabubulol ba ako? Yan na lang pong dalawa ang ating binabanggit. Ngayon pag yan, nagtampo sila, ayaw na nila, baka sumama na sila doon. Di ba, Elora at RN2 cents? Sumama na sa mga deflector. Tama ba yun, Elora? Pag si Elora, iniwan na tayo. Wala na, bye-bye. Ala na kwenta vlog mo, Tokis. Di ba? So, ito pong si PCSO General Manager Mel Robles, hindi na po nakatiis. No? Talagang lumaban po siya. No? Kasi kung hahayaan niya lang sirain siya ng sirain nung isang vlogger dito na luka-luka, no? Na walang pangundangan, akala niya wala pong kakasa sa kanya. Akala niya porket nandito siya sa United States, walang kakayahan yung mga kababayan nating Pilipino na nasa Pilipinas na magpunta dito at mag-file ng kaso at mag-hire ng lawyer. Hindi. Tingnan nyo yung 2 fashion designer. Pending case siya. Kay Abel Bacudyo, magkano? 2 million ang damage na hinihingi. Pero yan, depende pa rin po yan. Kung halimbawa, kasi nakakita ko dun yung yung sa copy ng lawsuit 2 million yung hinihinging danyos. Pero may mga side bets pa. Mala nyo yung 2 million, attorney's fees ni Abel, ikaw ang magbabayad. Pag natalo siya, yung expenses ng paglipad-lipad, bayad mo yun. Hindi lang 2 million ang pwedeng i-award ng korte sa'yo. Pwedeng less, pwedeng more. Diba? O pwedeng exact amount. Kasi yung defamation case, dito po sa California, ala pong pagkakakulong yan Civil case po yan. Pero sa ibang state kasi, may ibang state na ang defamation or libel case, sometimes ginagawang criminal case. Depende po sa severity at dun sa batas ng state. Sa state of California, they said defamation, bayad danyos ka dyan. It is just a civil case. Yun nga lang, pag natalo ka sa defamation, wala, sira ka. Sirang-sira ka. Oo. Kasi lalo pag na-find out sa korte na yung hindi ka nakisettle, hindi ka nakasettle, ang judge na you are guilty. Ay nako, ang sama ng tingin sa'yo. Baka pag ikaw mamaya malalaman natin ito, no?
Pag nalaman ng mga kapitbahay mo ay guilty ng defamation, wag niyong lupitan niya, mag-ingat kayo diyan. Yung bunganga niya, parang si Roque, matabil. Sige, manira ka lang ng manira, sasampahan ka ng sasampahan ng defamation. Kaya yan, yung tumbong niyan, alam niyo yung bayad niya sa lawyer niya. Siguro sabi ng lawyer niya, utangin na naman ito, ang dami ang kaso. Eh ano ba kinukuwang lawyer nitong kinasuhan ni PCSO General Manager Mel Robles? Yung lawyer niya, alam ko, internet lawyer lang eh. O, basahin natin tong sa... ayoko na pong ibigay sa inyo yung video. Maganda, basahin na lang natin. No? Ayan talagang nagpa-press con po si PCO Manager Mel Robles. No? Siya lang naman yung nandoon. Tapos ang dami pong mga umatin. May mga vloggers, yung mga kasamahan nating vloggers, influencers, nakita ko po doon. At talaga ito, kinuha na ng media. O, di ba? Talagang kinuha ng media, nagtawag ng media si Mel Robles. Talagang gusto niya ngang ipangalandakan, ipaglaban ang kanilang karapatan. Kasi sobra-sobra naman po. Nakita niyo kung paano mambalahura yung babaeng lukarit dyan. No? Yung parang patay gutom. Patay gutom ka ba, Boljak TV? At kung paano ka mambalahura, ganun-ganun na lang without proof. Ngayon, magkakaalaman tayo dito. Pag ikaw napatunayang guilty sa defamation case na yan, ano ka? Pambansang sinungaling. Di ba? Pambansang maninirang tao. O, ito po sabi sa balita ng ABS-CBN. PCSO General Manager Mel Robles and his wife Cher Will Robles have filed defamation and invasion. Ay, dalawa pala to. Invasion of privacy charges against blogger Grace Contreras, better known as, hindi po yata Grace ito, Claire, no? As Maharlika in Central District Court of California in the United States. According to Mel Robles, they decided to sue Contreras because their family had been affected by the baseless accusation made by the blogger. Quote, above and beyond anything else, these cases are about our quest for justice and the defense of our name, honor, integrity, and reputation. For almost a year now, we have been subjected by Ms. Contreras to almost daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks on her YouTube channel, Boljak TV. Totoo naman po yan. Napanood ko po yan. Kung ano-anong pinagsasabi niya dyan kay Mel Robles sa PCSO na yung laging may tumatama ng loto, ano ba yun? Yung sila-sila rin lang naman yan. Parang ang insinuation niya, yung mga tumatama ng loto ay gawa-gawa lang ng PCO. Pero ang nananalo lang, kinukurakot daw nila, yun, sila Mel Robles. Ayun lang po PCSO manager. Ayun lang po yung pagkakaintindi ko sa mga videos niya. Na kayo daw po ay gawa-gawa lang yung nananalong, milyon-milyon, kayo na po ang naging mga milyonaryo, kayo lang yan, kasabwat nyo ang FL. Ganun po Di ba? Vicious nga yun. Wala naman siyang patunay na yung itong PCSO ang may gawa-gawa lang. Dami lang yung mga nananalo. At kung ano-ano pang pinagsasabi niya, nakakaano naman yun, na talagang nakakasirang puri. Buti nga si Mel Robles may kakayahan magdemanda dito sa Amerika. Biruin mo, magta-travel ka, ang mahal ng pamasahe, rerenta ka ng hotel dyan, buti may kaibigan sila. Paano kung wala kang kakilala dito na magpapatuloy sa'yo? Ang mahal-mahal ng hotel. Pangalawa, yung lawyer na kukunin mo, magkano ang per hora niyan? Consultation pa lang, magkano na? Diba? Buti nga may pera siya. Balita ko po, sabi sa akin, ito daw pong si Mel Robles ay talagang may kaya naman. May-ari daw po ng sikat na restaurant dyan sa atin. Correct me if I'm wrong Mr. Robles. Tama nyo na lang ako kung nagkakamali ako. Ito pa po ang sabi ni Mel Robles. Her actions had been characterized by malicious falsehood and derogatory remarks aimed at tarnishing our character and integrity. She has called me various names meant to derive and demean my person and sully my integrity. Ay, grabe na. He also said that Contreras had accused him of embezzling public funds,
contract killing, and assisting terrorists. Ayan nga po yung mga narinig ko eh. Grabe. Tapos hindi naman makapagpalabas ng ebidensya. Kung gano'n naman pala yung sinasabi niyang vlog tungkol doon kay Mr. Mel Robles, eh di sana mag-file ka ng kaso. 'Di ba? Kasi may ebidensya ka eh. O bakit yung mga nagbibigay ng ebidensya sa'yo, hindi filean ng kaso sa Pilipinas si PCSO General Manager Robles? Kung ganito naman pala yung sinasabi nyo, embezzlement, contract killing, and assisting terrorists. Wala eh. Saan mo nakuha yung mga information na yan? Imposible namang walang nagbibigay sa'yo. Bakit pa ibibigay sa'yo dyan sa Amerika? Dahil alam mong hindi ka saklaw ng batas, di ba? O. Eh kung totoo man, may veracity, yung pinagsasabi mo, may ebidensya ka, why not? Yung mga nagbigay sa'yo ng mga ganyang pinagsasabi mo, hindi sila ang mismong magdemanda kay Mel Robles. Yung abetting the terrorist na lang, napakalaking kasalanan niya. Di ba? Contract killing. Bakit binibigay pa sa'yo? Hindi, nakukuha niyo yung gusto kong iparating sa inyong mga kababayan. Bakit kailangan pang ipadaan dyan sa lukaret na yan na nandyan sa LA, no? Yung mga ganyang bagay. Bakit dyan pa? Kung nakukuha niya man lang yan sa Pilipinas, bakit yung hindi yung mga nagbibigay sa kanya ng ganyang impormasyon ang magdemanda na? Tulad kay FL Lisa, nasabi nila, smuggler, drug dealer, drug user. Bakit pa ibinibigay sa kanya? Nakukuha niyo yung idea? Kasi sa kanya, feeling niya na sa Amerika siya hindi sasaklawin ng batas ng Pilipinas, kaya sasabihin ko na kasi wala namang kayong makakakayahan na pumunta dito at idemanda ako. Kaso nagkamali siya. Akala niya mga pulubi lang yung mga kinakalaban niya. Akala niya mga patay gutom na katulad niya ang kinakalaban niya. Akala niya mga gusgusin lamang na inaapi niya pa. No? Sabi niya sa mga vlogger, kayong mga patay gutom, kayong mga ensimada vlogger, ikaw nga patay gutom sa views eh. 'Di ba? Patay gutom ka dahil sinungaling ka. Dahil sa kasinungalingan mo, kumikita ka ng milyon. Ganon. Sana nga lang mga kababayan, no? Isama dito nung abogado ni General Manager Robles na i-take down yung channel niya eh. Kasi napaka-toxic at napaka-sinungaling. Hindi ko alam kung ano ang YouTube guidelines dito eh. Bakit ayaw tanggalin ni Google? No? Dapat talaga mayroon tayong petition sa Google na i-take down yung alam niyo yung ginagawa nila dati si Bagong Lipunan, yung petition change.org. Mag-petition tayo na i-take down yung mga toxic, mga sinungaling, no? Talagang sinungaling. No, yung walang mapakita, nagpapakalat ng fake news, misinformation, malinformation at disinformation. Ganun, no? Para ipadala sa Google. Yan, nakakasira ng buhay ng tao at also minsan ng gobyerno. Pero tuwang-tuwa yata si Google diyan saka si YouTube dahil siyempre lagyan nila ng ads, tuwang-tuwa sila, 'di ba? Chismis eh. Okay? For the longest time, we tried to keep our peace. Knowing fully well that all her accusations were nothing but sheer lies and fabrications, products of her vile imagination and hateful heart, we are human beings and we can only take so much. Correct. Maski na ako, diba? Baka hindi nga lang pagpapile ng kasong magawa ko dyan. Diba? They decided to file the cases immediately after Contreras allegedly posted a picture, a picture of their daughter. Foul na po yun. Isinama na yung bata eh. Foul na yon. Ikaw, Contreras, anong gagawin mo pag sinama namin, dinamay namin yung apo mo? Ha? Kung hanapin namin yung apo mo dyan, anong mapipil mo? Diba? Wala ka bang puso sa mga bata? Talaga bang heartless ka, evil ka, hinayupak ka? She published a picture of my 13-year-old daughter, among other things. But I think that broke the camel's back. You are accusing me of hiring killers and committing murder. Then you expose my daughter. What if my child becomes a victim of a hate crime? Correct. Huwag niyo pong isamang bata. Foul po yun. Yang mga ganyan, hindi naman sila involved kung ano ang galit mo dun sa tao, mo isama. No? Hindi po yun. Foul po yun. Sana makita ito ni YouTube eh. 'Di ba? Mag-petition tayo, no?
sa change.org na ipasara ni Google. Hoy Google, yung Boljak TV nagkakalat ng kasinungalingan, ng bababoy ng mga minors. Ano ginagawa nyo? Predator po yan. Biruin nyo, nakakahiya without the authorization of the owner of the parent of that 13 years old, dinisplay niya. Kayo, Google, meron pa kayong protection, di ba? May Kokopeya ba yon tawag doon, yung inyong ano dyan? Pag nag-a-upload ka ng video, is it for kids or not? Biruin mo, 13 years old dinisplay niya, pinakita niya without the authorization of the parents, unknown to the parents. Tapos kayo, Google, YouTube. Bakit? Dahil ba sa libo ang kanyang subscriber, pinagkakitaan nyo rin ba? Hoy, gising-gising naman kayo. Tama naman dito si Mel Robles. Hindi ko po kinakampihan dito si Mel Robles, pero may point po siya. Diba? Sino po ang pinili na abogado ni Mel Robles? Syempre, yung abogado din Johnny Depp. Diba? Sino yon? Si Camille Vasquez. Magaling na lawyer yan na na profile ko na. High profile yung mga kaso niyang defamation. Hindi lang po si Johnny Depp ang naging kliyente nito. Mga sikat na Hollywood stars. Yung iba po hindi na umabot ng korte kasi nakisettle na lang. Pero ito talagang si Johnny Depp kasi nga na-defame siya nung kanyang ex-wife, yung bida doon sa Aquaman, di ba, humina ang kanyang popularity. Ganun po talaga di ba? Ang sabi naman po dito, ito bago kinuha ni Attorney Camille Vasquez itong kaso ni Mel Robles. Highly decorated itong si Camille Vasquez, hindi basta-basta yan. I think she graduated from USC or UCLA, no? Sabi ni Mel Robles, I chose a very good lawyer whom I think has specialized sa ganitong klase ng reputation and brand management. Kasi kailangan makita niya na hindi to biro. Just because you can, you will. She must be really good. It took a while before she took our case. Kasi pinag-aralan niya rin if it is a good case. I think she saw the merit ng kaso, that's why she took the case. Tignan nyo, hindi basta-basta natatanggapin niya yung kaso, kailangan pag-aralan niya. Siyempre, masisira yung lawyer pag natalo siya. Di ba? Lalo na kung kukunin lang lawyer ni Maharlika ay internet lawyer. So, eto po, mga kababayan, no? Tinatanong, bakit kayo po ang naging isa sa mga naging inatake nung walang hiya dyan sa LA? Kasi malapit siya sa mga Marcoses, may association siya sa first couple o sa administrasyong ito. Ano po ang sagot ni Manager Robles? I think it's a logical conclusion because I don't know her and she doesn't know me. The only consistent thing with her is that she maligns anything related to the administration. So it's a safe conclusion. Correct. Basta nakadikit ka sa Marcos, subject, target ka na niya. No? Meron na siyang dartboard. Okay? Ito po. Kaya pala kinuha rin kasi in excess of $75,000. Magkano kayang danyos ang hinihingi ni General Manager Robles dito, no? Okay? So, ang yabang kasi nitong si Boljak TV, 'di ba? Sabi niya noon, pailan niyo ako ng kaso dito. Kung kaya ninyo, aantayin ko kayo dito sa Los Angeles County Superior Court. Nung time pa yun ni Katunying. Kaya nga si Katunying doon lang nag-file sa Pilipinas kasi pasensya na po Katunying, alam ko siguro walang kakayahan si Katunying, iniisip niya rin yung cost, no? Kaya mag-antay na lang siya sa Pilipinas. Kung magkamali man si Maharlikan tumuntong sa Pilipinas, sukbit siya. Ngayon, sa yabang niya, pinalagan siya, 3 na yan. Yung dalawang designer, si Abel Bacudyo, si Mr. Puwi, pasensya na po, Mr. kung Mr. ba o Miss, wala pong pangbabastos, no? Pasensya po. Mr. Puwi or Miss Puwi, gender po, pasensya na po, no? Wag po kayong magagalit, no? At saka si General Manager Robles. Okay? So, talagang pinalagan siya. Ngayon, ikot tumbong niya. Yung latest nga na nakita ko doon sa isang pro-admin vlogger, no? Kasi naka-monitor sila Ako, hindi ko po minomonitor.
Nakikimarites na lang ako sa mga kapwa vlogger ko na pro admin. Kung i-content nila, titignan ko, ito pala ginagawa nung walang hiya dito. Oh, nag-online selling na po. Nag-online selling na ng mga gamit, ng mga handbags. Utang ina, yung mga handbags naman, mga cheap naman yan. Hindi ako magmayabang, Ilora. Walang sinabi sa bag ng misis ko yan. Hindi lang LV ang bag ng misis ko, hindi lang Prada. Oh. Ang nawawala na nga lang sa collection niya, isa na lang. Herpes. Ano, RN2 cents? Bigyan ko na ba ng herpes dito? Ay, hindi pala. Hiki pala yun. Saan ba nakakuha ng herpes? RN2 cents. Yun na lang ang nawawala sa collection ng misis ko ng mga luxury bags. Wala po yung Michael Kors. Wala po yung Coach. Hindi. Kaya nga ako, hindi na ako mabibilan ng bagong gamit eh. Siya na lang. Naluluha ako eh. Pag may bagong bag, maiiyak ka sa halaga, Ilora. Bigyan mo nga ako ng pambili, Ilora. Sabi mo kay Mother Dear, basagin mo na yung ano mo. At bigyan mo daw si Tokis at ganito ang gagawin sa'yo. Yay! Alam nyo ka, yan si Ilora hindi magagalit sa akin. Hindi magtatampo yan. Alam niya na yan eh. Kilala niya na si Tokis. Pero pag hindi nyo kilala si Tokis, etiyak, magdi-deflection na rin kayo. Lalayas na rin kayo. Kung hindi nyo maatim yung mga pagbanggit ko ng pangalan nyo, mabibisit kayo. Layasan ko na tong ungas na vlogger na ito. Napapahiya ako. Pero si Ilora, kilala na ako niya. Maski nabanggitin ko dito in a million times ang pangalan ni Ilora, hindi magagalit yan. Tatawanan lang ako niya. Bahala ka dyan. O diba, kayo po mga kababayan, sa tingin ninyo, tama po ba yung ginawa ni PCSO Manager, General Manager Merobles at ng kanyang misis na patulan na itong si Maharlika? Sa akin pong opinion, tama po yan. At ang reaksyon ko sa ginawa ni Mel Robles, no, at ng kanyang asawa, good job! Sabi niya, oh, Mel Robles, makinig ka, oh, good job! Dapat lang pong patulan ng bully. Kasi kung hindi pa patulan ni Mel Robles yan, baka kung sino pa ang idadamay niya, at kang ano pa, ang mga masasamang kwento ang gagawin niya, paninira sa Robles family. Hindi po sa sumisip-sip ako. Hindi ko rin po kilala yan, si Ginoong Mel Robles at ang pamilya niya. Pero yung kasukdulan ng kasamaan na ginawa sa iyo, mapapalagpas mo eh. Pero pagdating sa mga anak, that's a foul. That's a foul. Ikaw na magulang, I think kay Mel Robles sa asawa niya, kay, ano ba yung pangalan ng asawa niya? Pasensya naman po, no? Kay Sherwill, they can take the hit. Okay, palagpasin natin yan. No? Wala naman yan. Hindi naman totoo yung pinagsasabi niyan. Pero yung idamay, ibalandra ang larawan ng iyong minor na anak. No. Huwag mong idamay dito ang bata. Walang kinalaman ng bata dito. Yan ang foul mo, Maharlika. Maski na ikaw, kung idamay ang anak mo o ang apo mo, anong mararamdaman mo? Diba lalo na dito sa Amerika? Don't you ever touch my kids. Alam mo yan, Maharlika. Don't you touch my kid. Sabi ng mga nanay dito, don't touch her. Don't touch him. Ay, pag ginalaw mo yung, pag ginanon mo yung anak, ay wala, rambol. Sabi ko sa iyo, kaya ikaw Maharlika, tapang-tapangan ka lang, pero umiikot na ang mundo mo. No? Tingnan mo yung itsura mo. You are so haggard and stressed, you motherfucker bitch. Dapat lang sa iyo yan. Kala mo walang kakasa sa iyo? Ayan. O ngayon, maghanda ka. Itong lawyer na si Camille Vasquez, hindi basta-basta yan. Ano ang winning percentage niyan? Eh, tignan nyo na lang po kung saan siya nasa ang law firm siya. No, kaya kay Mel Robles, nasa panig nyo po ako, no? Kung pwede ngang umatin ng inyong, kung pwede yun, yung kaso-kaso na. Kung pwedeng maimbitahan
aattend po ako sa hearing. Manonood ako. Maski na hindi ko i-vlog kasi gusto ko, suportahan ko si Men Robles. Kasi nandun ako sa panig niya. Di ba? Paul na Paul po eh. Burak na burak. Buri mo, idamay yung 13 years old na wala namang kaalam-alam sa politika. Di ba? So what kung magulang niya sila Robles? So what? Pinili niya bang maging magulang sila Robles? Hindi naman ah. Parang ikaw, pinili ka ba ng apo mo? Hindi. Pinili ka ba ng anak mo na maging nanay ka nila? Hindi. O bakit ka nandadamay? Unang-una, wala ka namang pruweba sa pinagsasabi mo na nagnakaw sila sa PCSO, na may contract killing sila, ini-aid nila ang terrorist. Wala eh. Diba? At the same time, bakit ikaw pang maglalabas nun? Bakit hindi yung mga taong nagbibigay sa'yo ng impormasyon ang maglabas nun? Diba? Sa laula lang. Oh. Yan. Buti nga sa'yo. Sana kung ma-open up ang hearing, no? Makapunta ako dyan sa Central District Office ng LA, kung saan ba yan? South LA, ewan ko kung saan yan eh. Pero siguro sa downtown LA yan. Sa Superior Court. Alam ko po yan, no? Dahil ako'y tumira niyo minsan. Okay? So, eto naman po, related pa rin ito kay Boljak TV. Kasi yung nilalabas po nila ngayong issue ngayon, mga kababayan, ay yung babae, no? Yung si Binag, si Miss Binag. Naglabas po sila, in-interview daw nung si Bukekeng sinungaling, no? At isa pa, yan po, yung larawan na yan. Napaka-malicious na naman. Yun daw, ano ba yan? Storage? USB card? Tama ba? Ha? Yan daw po. Dahil daw po yan ay naglalaman ng mga impormasyon na kung saan nandiyan daw po ang ebidensya na nag-a-addict ang ating Pangulo. Yan na naman. Di pa rin yan natapos dyan. Tulad ng sinabi ko sa LS. Bakit di nyo pa nilabas ng sabay-sabay yan? Inuunti-unti nyo. Ano kayo? Mga gago, talagang gusto nyo lang patunayan na mga sinungaling kayo. Kasi wala nang naniniwala sa inyo. Nagmaisog kayo, hindi kumita. Hindi nabenta, balik kayo sa pulburo na naman. O, yung deepfake video nyo, butata. O, ngayon, ito naman na naman, storage na naman. O, bakit hindi pa ilabas yan? Bakit sinasabi nyo, in due time na naman? O, bakit? Gamit na naman ng AI. O, eto po, panoorin natin, itong babae na to, itong si Miss Bilat, hindi pa, Miss Bilat. Ano ba naman ROT 2 cents? Ano bang tingin mo sa kanya? Bilat pag nakikita mo siya? O, panoorin po natin yung 90 seconds, na pinagsasabi nila. Wala siya. Saan ako pupunta? So, then nakita ko nilalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, "Hi." Sabi niya, "Who are you?" Sabi ko, "Hi, hello. So, I'm Cathy. I'm with Tony Boy." Sabi niya, "Oh, okay." Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, "Do you want?" Do you want? Oo, sabi ko, "Do you want?" Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, "Ay, no, sorry, I don't do that." Tapos Okay. sabi niya, Hold on to Yeah. that. Sabi niya, "Do you want?" So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, "Who are you?" Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? yung una mabait. Siyempre, di ba, Okay. parang, hi, yung ganyan, Okay. jolly, Okay. yung ganon, nakasmile, tapos parang, Okay. do you want? Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman, na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit-bit na siya na pulburon. meron siya. Ano siya, nakakatandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun. Parang pero hindi sa plastic. Pero hindi gold, hindi gold. Ay, So anyway, hindi kung naman sinabi yan. mo, "No, I don't do that," ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, "Oh, why?" So yan po, mga kababayan. Kayo, maniniwala kayo sa kwento nito? Ha? Kung alam ko na panood nyo na yung mga na-research na siya, di ba? Unang-una, the question of your credibility. Credible ba yung sinasabi mo? Di ba? Credible ba yung pagkatao mo? Yun na lang tayo eh. Di ba? Nasaan yung veracity ng kwento mo? Tama, mali. Ha? Ang dami pong butas niyan. Kung pakinggan nyo ulit, balikan nyo. Unang-una, ano yung butas?
Nakita daw siya nung First Lady. Tinanong siya, "Who are you?" Tapos may inalok daw sa kanya. Oh, ano yung butas doon? Hindi nga kayo magkilala eh. Kung kilala ka ng First Lady, tapos aalukin ka ng ganon. Tinanong ka nga, "Who are you?" Tapos biglang nag-alok sa'yo ang First Lady. Ibig sabihin, close kayo. Ibig sabihin, si First Lady okay lang na makipag-usap sa first time na nakilala niya. Within a matter of hours lang kayong nagkausap. Tapos bibigyan ka nung ganong, sabi mo. Hindi mo nga mabanggit eh. Hindi mo mabanggit. Kung talagang nandiyan ka to expose, yung maling gawain ng Marcoses na sumisinghot ng shabu, bakit hindi mo masabi ano yung substance, ano yung puti, ano yun? 'Di ba? Maraming pwedeng tawas, pwedeng pulbos, pwedeng yung pagkain pulburon. Ano yun? 'Di ba? Unang-una ang butas, magkakilala kayo. Bakit kayo offer ng ganun? Tinanong ka nga eh. 'Di ba? Who are you? Sabi sa'yo, hindi ka kilala. Ano ginagawa mo dun? 'Di ba? Tapos biglang sasabihin, "Do you want?" Really? Ganon? Sa palagay mo, isang abogada, isang matalinong abogada, ang FL Lisa, bigla kang i-opera ng ganon na white powdery substance? Sabihin mo natin, shabu. 'Di ba? Sabit ang kwento mo, diday, inday, badiday. Hoy, bukeke. Sabog ang kwento mo. Hindi ka panipaniwala. Walang sincerity. Unang-una, tinanong ka sino ka. Hindi ka kilala eh. Tapos bigla ka na lang aalukin. Ganon kayo kaagad. Sa palagay mo, ganon ako. Kung ako yun, kung ako, hindi kita kilala eh. Malay ko kung undercover ka. 'Di ba? Tapos aalukin kita. Kung ako man ay user, aalukin kita nung ginagamit ko. Di ang tanong mo, anong tingin mo sa akin? Stupid? 'Di ba? Sa tingin nyo, stupida ang FL Lisa? Naaalukin na lang siya, tinanong lang siya, "Who are you?" Tapos daw nakalagay sa anong lalagyan? Ibig sabihin, visible na visible. Doon sa dami ng tao, kung ano mang event yun, inaalok ka ng addictus, pulburon. Tapos nakalagay pa sa isang stainless. Really? Ganon? 'Di ba? Ano yun? Anong klaseng stainless? Bigyan na lang kita ng clue, yung parang lalagyan lang ng sigarilyo. Ganon? Wow! Tapos, pangalawang buta, sabi niya, kasi alam ko naman, gumagamit ng ganun yung ex ko eh. Nilaglag niya pa yung ex niya. Ayun naman pala. Kailan yon? Anong araw before the election? O after naging presidente ng Pangulo? Anong okasyon? 'Di ba? Hindi niya sinabi. Wala. Basta na lang nagkwento sila, ganito na lang ha. Well, coach ka ba o mali-mali na naman? Morales 2.0? Ipapatawag na naman ni Bato? Magkikwento siya doon, tapos papatawag na naman si FL Lisa? Wala nga kayong mapakitang ebidensya. Tapos ang sabi pa ni Harry Roque, base doon sa quote card na pinakita natin sa inyo, na sinasabi daw nung babaeng itong babaeng bukeke na ito, na 5 times niya daw nakitang sumisinghot ng white substance ang Pangulo. 'Di ba? At mismong si FL Lam daw ang nag-offer sa kanya. So yun na yun. Sigurado ka na yung ino-offer sa'yo ay yung tulad ng ginagamit ng ex mo? Bakit alam na alam mo? Tumikim ka ba? 'Di ba? Baka ikaw ang dapat ipa-drug test, mga... Eto na naman tayo sa puro kasinungalingan eh. Walang maniniwala dito eh. Unang-una, credibility lang nito. Wasak na eh. 'Di ba? O wag ko na ikwento dito. Baka mabalahura lang siya eh. Kawawa naman.
Baka ito, naghahanap lang ito ng pain. Pain, I'm gonna be forever. Di ba, RN2 Sense? Di ba? Ay, siguro ito ang favorite na song nito, hindi Pain eh. Ano, RN2 Sense. You eat nothing but a hot dog. Hot dog all the time. Di ba, RN2 Sense? Oy, bukeke. Ano? Ibig sabihin, ganun katanga? Sabihin mo nga sa amin, ganun katanga si FL Isa? Ano ang pruweba mo? Meron kang hard evidence, dapat authentic. Kasi kung puro bunganga lang, nagkwekwentuhan lang kayo, hindi po katanggap-tanggap yan sa korte. Tanging sa Court of Boljak TV lang yan. Wala kang hard evidence. Mas kinatawagin ka sa Senado, sasabihin lang sa'yo ni Chis Escudero, no? It is just a pure chismes. Putik naman. Saka bakit kayo ngayon ka lang lumabas? Dapat sinabayan mo na si Morales. 'Di ba? Ang tindi ng script ninyo. Tapos sinasabi niya meron daw yung card. Oh, bakit meron na namang card? Yun nga yung USB card. Nandun daw mga ebidensya. Oy, bakit hindi pa yan ilabas? Bakit after nung mag-usap kayo ni luka-lukang sinungaling na nandyan sa LA, nilabas yun na kaagad yung SD card. O, ayan ang Pangulo. O, kitang-kita. Totoo yung sinasabi ni Bukeke. O. Eh, wala po. Isa na naman, paninira, no? Another pagkakakitaan. Napagkakitaan si Morales. Napagkakitaan yung deepfake video. O, ito na naman, another million views. O, YouTube, wala na ba talaga? Hoy, Bukeke, ha? Tama ba sa palagay mo? Tama yung ginagawa mo? Tignan mo, in a matter of how many hours lang, naka agad ang credibility mo. Pero baka gustong-gusto mo naman yan. Ha? Na talagang, ito na ang pagkakataon ko para ako ay makabalik sa you eat nothing but a hot dog. Ano ang sabi ng aking green chicken? Ay, wag niyong papanoorin si Kaya. Wag niyong papanoorin muna si Kay. Ha? Exempted si Kay dito ba? Ano naman ang sabi ni Yellow Chicken? Hotdog? Pahingi ng hotdog? Jumbo size hotdog? Filipino hotdog? Nakukuha nyo yung punto ko, mga kababayan. Ba't na lang ako natatawa sa mga to? Kasi kung totoo man po, na may mga ganyan silang ebidensya, no? Si Morales, yung PIDEA leaks, adik daw ang Pangulo, nakita nyo yung deepfake, tapos ito na naman. No? Ito, immaterial na to eh. Kung totoo sana yung deepfake nila, kaso walang bumili, kaya ito, nilabas na naman siya. Siya ang gagamitin. O pagkatapos niyan, pag wala nang impormasyong mahalaga sa kanya, no, hindi magandang acting niya, even though maganda ba siya? Maputi lang RN2 Sense. Maganda pa rin ang aking misis dyan. Pag nakita mo ang misis ko, nako, tutulo laway mo, mainggit ka sa akin. Hindi ako magsinungaling sa inyo. Tanong nyo pa si Lola Carclea. Di ba Elora? Si Elora, di ba niya nakikita ang misis ko eh. Pero kung gusto nyong masilip ang mukha ng misis ko, subscribe kayo dun sa aking isang channel. Wala yan. Napapala ako dyan. Ha? Baka pwede, pangkama. Baka magaling siyang mag-helicopter. Kaya marami daw panganay na anak. Wow, edi wow, sana all. Sabi ni Chicken, wow, yummy. Pero yung ba naman ikaw? Ilan ang panganay mo?
Di ba? Parang yung katrabaho ko lang dito dati, lalaki. Pero ang panganay niya, 5. Di ba, RN2 cents? Ikaw ba? Ilan ba panganay mo? Nako, lalayasan na ako ni RN2 cents nito. O kayo po, no? Iniksaan ko na lang. Ang punto lang natin dito, binutas tinignan lang natin yung butas ng kanyang statement diyan sa interview na yan. Ibig ba sabihin, ganong katanga ang ninang Lisa ko? Na tinanong ka lang, who are you? Tapos aalukin ka nung sinasabi mong yun na yun? Hindi mo nga mabanggit, di ba? O, scripted! Kung matapang si Boljak TV na sabihin nyo yung shabu, hindi siya natatakot na ma-take down yung kanyang video, sasabihin niya, kaso scripted. Huwag kang magpagamit inday kay Maharlika. No? Maraming yan, kaso ng defamation, di mo ba alam yun? Baka pati ikaw makasuhan ng defamation, o di ano ka ngayon? Hahanap ka na naman ng, hotdog. Bilin mo yung Pure Piads Tender Juicy Hotdog. Di ba? Yun lang eh. Palagay nyo tanga si Ninang Lisa na tinanong nga siya, who are you? Tapos sinabi, I'm with my ganon. Tapos ooperang ka na? Gago. Tapos nakalagay lang sa isang parang canister. Tanga era. Na nakikita ng madlang people. Ang dami sigurong nakakita nun. Bakit ikaw lang nagngangaw-ngaw ngayon at kailan yan? Bakit ngayon lang? Ika nga nila, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay nila? Wala na. Died na yan. Pulburon video nyo. Wala na. Kahit na ano pang ilabas nyong larawan dyan o video, wala nang maniniwala sa inyo. Huwag nyo nang ipagpumulit. Ang gawin na lang ninyo ay tumalon na lang kayo sa San Juanico Bridge. Yun lang, 'di ba, Elora? Kayo po, ano pong inyong masasabi, no? Huwag naman puro hotdog. Kumain ka rin naman ng isaw. Okay, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.